Ito yung inispirahan natin kahapon mga ka-agri ng pandamo ng select saka yung gold. Ito na siya ngayon. Kahapon berdeng berde pa siya mga ka-agri. Ngayon patay na, puti na siya. Patay na talaga yan. Ayan o. Ito namang muta mga ka-agri, nantala niya oh. Namatay na yung kanya, yung talbos niya. Pero hindi yan mamamatay, magsusui pa yan. Kaya patuloy pa rin tayo mag-spray ng select saka ng gold. So ayan mga ka-agri, magpapatubig ay magpapatanim na tayo ng sibuyas natin. Malinis na mga ka-agri, na wala na siyang mga damo-damo na berde. Patay na yung mga kahigmata sa yung mga damo-damo na ganyan. Dati kahapon makapal yan mga ka-agri, pero ngayon wala na, patay na oh. Saglit ng patayin ng gold saka ng select. Ayan, magpapatanim tayo. Kaya rin nilang magtanim ng agri, susundan natin ang guwit din dyan. Guwit na yan mga agri, ito guwit na yan. Pag mag-i-spray tayo saka magpapadamo, dyan tayo dadaan. Bali yung loob ng kuwan na to, yung loob nito, dito tayo tatapak, hindi tataniman yan. Ito, dito sila magtatanim sa guhit na yan, tapos dito sa guhit na to, para nang sa ganun pag nag-spray tayo meron tayong tatapakan na hindi matatapakan yung sibuyas. Kasama natin buti na lang mga ka-agri, meron tayong source ng tubig dito. Ito naman yung tinanim kaninang maga, pinatubigan na namin kaninang bago mananghalian mga ka-agri. Pag uwi ng mga manananin, pinatubigan na rin namin sa ganun. Tuloy-tuloy yung pagbulas nya. Ang layo nito mga ka-agri nasa 4 inches by 4 inches siguro mga ka-agri, estimated lang. Nag-aabono naman dito sa tabi natin mga ka-agri, nagpapataba na sila. Unang abono, ipakita natin mga ka-agri para ma-detalye na rin sa inyo. Ayan, ganyan lang. May nag-aabono para pantay, isa lang yung mag-aabono mga ka-agri para pantay-pantay yung hagis. Tapos meron namang naglilipat tubig. Pinakamaganda mga ka-agri na yung tubig, yung source nyo yung tubig kinukuha sa ilalim ng lupa. Ayun o, ganyan o. Kaysa dun sa may mga kinukuha dun sa ilog o kung hindi sa irigasyon. Sa irigasyon kasi mga ka-agri nagtutuporte dyan pag panahon ng sakahan. Marami silang ina-apply na pandamo na pwedeng makasira dun sa tanim nating sibuyas. Kaya mas maganda mga ka-agri ang tubig natin kinukuha sa ilalim ng lupa, hindi sa mga ilog. Pwede sa ilog mga ka-agri, basta hindi natatapunan lang galing sa irigasyon yung malapit kayo. Pero kung hindi naman purong tubig na irigasyon mga ka-agri, okay lang yun pag sa ilog, kung malapit kayo sa ilog mga ka-agri. Pero sabi ko nga, pinaka-the best sa ilalim ng lupa. Ito yung patanim natin kahapon naman to sa isang bahan. Medyo kulang kasi sa tao rito mga ka-agri, kaya ayan, ilan lang yung nagtatanim sa atin. Tapos ito yung maraming paragis, kaya inistilihan natin
natin siya ng select. Pakita natin. Ayan o, mga paragis to mga kaagri. Ito. Paragis yan. Na namatay na. May mga damo rin siya na kahigmat ha. Ayan. Pero marami talaga siyang paragis. Ayan. Patay na yan mga kaagri. 3 days lang, lusaw na yan. 3 to 2 days lang. 2 to 3 days pala mga kaagri, lusaw na yan. Bukas yan, lusaw na yan. Sa unang tanim mga kaagri ng unang araw ng pagtatanim, medyo nakadapa pa yan. O, nakadapa talaga siya. Pero after 4 to 5 days, nakatayo na siya. Nakatayo na yan, ganyan na. Tapos yan mga kaagri, nag-abono sila pang 10 araw na. Pang 10 araw dapat abonohan na yan. O kung hindi naman, tatiming ninyo na kung kailan tuyo. Siyempre, ikalawang tubig. Kung kailan tuyo yung lupa ninyo, siyempre patutubigan nyo, sabayan nyo na ng abono. Pwede mag-abono mga kaagri hanggang 14 days. Pag 10 days pa lang, ikalawang patubig nyo na, abonuhan nyo na. Hanggang 14 days. Kung matagal yung purong kalupaan, yung taniman ninyo, yung lupa ninyo, medyo matagal siyang matuyo. Ayan, katulad nyan. Hindi pa po pwedeng abonuhan yan kasi pag pinatubigan yan, mananaluyo. Hindi maganda. Kailangan tuyo yung lupa para sa ganun mga kaagri, pagka pinatabaan yan, buwan siya, parang masisip-sip niya kagad yung abono. Tapos mag-i-spray kayo mga kaagri bago kayo magpataba. Diba, magpapataba na kayo ng schedule ng patubig ninyo, tapos abono sa 10 days 2 days bago kayo mag abono at patubig. Mag-spray na kayo ng one side at goal, kung hindi naman select o goal, ganun lang mga kaagri. Hindi rangkada at one side, ganyan. Ito yung naabono nila, urea. Sa unang pag-abono pwedeng mag-urea. Ayan, urea. Ito yung isang halo, 1620. Hinahaluan din siya ng triple 14. Pwede naman mga kaagri, ang abono ninyo, wag na kayo mag-urea sa unang abono kung mataba yung lupa ninyo. Sa unang abono okay lang kahit di na kayo mag-urea, 1620 na lang. Saka sa triple 14, second choice yun. At pwede rin sa pangatlong choice, pwede rin naman na purong triple 15 ay triple 14 o yung abono ninyo. Pwede yan mga kaagri. Nasa inyo. Depende yan sa itsura ng mga kaagri, ng lupa. Kapag ka medyo mahina yung lupa, ayan, katulad naman ng lupa dito sa amin, puti o brown, parang walang sustansya, mahinang lalago yung halaman, kaya naman naglalagay ng 4600 o urea. Yan. So, ito naman yung punla natin mga kaagri. Ito yung nabunot kahapon. Kahapon pa to mga kaagri. Isinasawsaw natin siya dito sa may meron siyang mancozeb tapos humus. Sasawsaw natin siya dyan. O kahit anong fungicide pwede score, kaya lang mas mahal mga kaagri. Humus lang, saka yung detain, saka humus pwede na. Sasawsaw nyo yung ugat nya. Ito, itong ugat na to, kahapon pa nabunot to mga kaagri, kaya ganito na to. Sasawsaw nyo lang siya na ganyan. Yan. Para na sa ganun sumariwa siya pag tinanim, hindi siya latoy-latoy. Madaling itanim para matigas yung puno niya. Boris. Ayan si Boris. Makulit na pusa.
ayan mga ka-agri. Ito naman yung kubo natin. Ayan. Solar siya mga ka-agri, naka-solar dito. May speaker din yan, ayan, kompleto yan. Ito yung aming kubo. Meron siyang dyan, kalanan, merong higaan. Ayan. Kaya tanaw na tanaw namin lahat yung mga gulay dito na itinatanim namin. Meron din dito mga ka-agri na kamatis. Yung kamatis na to mga ka-agri, pang ulam lang. Saka tong patola. Meron din dito, ayan o. Patola. Saka yung kamatis. Kamatis ngayon mga ka-agri, ang mahal. Ayan. Meron ditong kamatis na ilang puno lang to mga ka-agri, 2 linya lang na siguro nasa 2 linya na tag 30 meters. Sa tabi niya merong sibuyas. Sabi nila, hindi ka po pwedeng maggulay kapag kayong nasa tabi ka ng sibuyas, pero pag sayo yung sibuyas tapos sayo rin yung gulay, walang problema kasi pag nag-spray ka ng pandabo sa sibuyas, siyempre ingatan mo yan dahil sayo rin yung gulay. Ganoon lang mga ka-agri. Tingnan nyo, nagbunga naman ng maayos yung kamatis. Tingnan nyo, pati patola nga mga ka-agri. Oh. Okay naman yung bunga nya. Wala namang epekto yung pandamo. Maganda pa nga mga ka-agri itong kamatis niya. Dahil bunga. Ayan. Sumusunod si Boris. Boris! Tingnan nyo si Boris mga ka-agri. Meet my Boris. Kailangan ng pusa rito sa kubo mga ka-agri para yung mga ahas dyan, kung may ahas dyan, o kung hindi naman may mga daga na maninira sa mga kung anong sisirain ng daga, merong pusa na kakain. Ayan, marami tayong pusa rito mga ka-agri, bali 4 sila. So ayun lang mga ka-agri, maraming salamat.